puro kapis. Isa din yung katangian ng mga bahay noon, yung mga bintana na kapis, no? Alam mo, sa buong mundo, 2 lugar lang ang may kapis window sa buong mundo, ha? Saan yung isang lugar? Goa sa India at Pilipinas. Pero tayo marami talaga. Ang Goa, maliit lang yan na bahagi ng India. Tayo isang bansa talaga na sa buong bansa ginagamit ang kapis windows, no? Wala nang ibang bansa na gumagamit ito. Oo nga, hindi na kailangan ng mga kurtina. Oo, yun. Ito, natural light. Tama ka. Parang at the same time na hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong mainit, pero hindi naman madilim, no? Ngayon, eto tayo sa sala. Maganda lang itong pag-isipan, no? Sala ito, sa pagkaalam ko, ginagamit naman, ginagamit din para sa bisita, lalo mo may handaan, may piging, no? Pero, makita natin na ginagamit din ito, di ba, sabi ko sa iyo, multi-purpose ang mga kwarto noon, mga espasyo sa bahay, ginagamit din yung tulugan. Sa kasalukuyang interpretasyon tungkol sa bahay, sinasabi na ito yung silid ng mga babae. Kung tutuusin, napakaliit ng silid na ito para sa mga kapatid na babae ni Pepe. Pero hindi naman daw lahat natutulog dito dahil ang mga nakatatandang kapatid ni Pepe noon ay nag-aaral na sa Maynila. Siguro ang ibig sabihin lang yan, doon nila tinatago yung mga gamit nila, pero sabi nga natin, doon sila sa sala natutulog, sabay-sabay, no? At makita natin na dito mayroong isang makina, no? Na siguro yan ay sagisag na rin ng punto na ang mga babae, marami silang gawain pangbahay na tinuturo at mahalaga, katulad na yung pananahi at paggawa ng mga damit, mga pagbuburda, no? Oh, at alam ko, yung mga pamilyang Rizal, alam mo, sila, very careful sila, yung matipid sila sa mga gamit. Sa mga gamit, kunyari, masimok, yung mga lumang baro, ginagawang kumot, pinagpuputol, ginagawang bed cover. Sa kabilang bahagi ng bahay, makikita naman ang silid ni Pepe at ang nakatatandang kapatid nito na si Pasiano. Dahil nag-iisa lang ang kama, si Pasiano ang gumagamit nito habang si Pepe sa sahig natutulog. Parang lumalabas na ito ay silid ng mga magulang ni Rizal, no? Si Don Francisco at si Doña Teodora. At makikita natin na kalaking bahay, pero ang liliit, hindi masyadong malaki yung mga kwarto. Kasi hindi talaga nananatili ang mga tao sa kwarto. Diba? Kagad, lumalabas na sila, nandun na sa baba. O sa hardin. Sa hardin, mga naghanap buhay na, no? At minsan nga, sabi ko nga kanina, dun sila sa sala natutulog. Dito naman, siguro dahil lalaki sila Rizal at 8 babae, 2 lang si Pasiano at si Rizal, minsan nakakatulog sila sa kama. Pero, di ba, yun ay kwento sa inyong pamilya na yung matandang kapatid pinapatulog sa kama, yung batang kapatid, di ba? Lahat sa sahig. Sa sahig, no? Napaka-practical yung mga bahay nung sinauna, mga kahoy, lahat. May ventilasyon sa paligid dito sa makita natin, bumubukas ang ilalim na bahagi ng pader, no? At parang bintana rin. Kaya bintanilya. Malaki ang mga bintana, kahit yung mga taas na parte, may mga lusutan minsan sa ibang bahay, para talagang patuloy ang daloy ng hangin. Itong buong bahay na to, reconstruction lang, no? Kasi nasira nga yung totoong bahay. Pero pwede nating sabihin na sa silid na katulad nito, dito na panganak si Jose Rizal, no? At kaya ang masabi mo, di ba, parang oo nga, nung napakasagrado pumasok ako, parang meron akong nagkaroon ng pagkaramdam dito na parang you can do it. Parang meron akong special na nararamdaman dito. Tahimik or banal na lugar, no?
importanteng lugar para sa ating bansa. At yun, kahit na-reconstruction na lang siya, nandun pa rin yung dignidad ng lugar, no? At siguro dahil yan sa mga gamit, at makita natin na parang masasabi natin... Parang may angkop. solemnity. Oh, There's a solemnity here. At angkop talaga sa mga Rizal na kahit na magagara yung mga likmuan, yung mga gamit, may mga simple at sinsilyo pa rin na mga bagay katulad ng na itong tampipi na gawa lang sa simple na at mga ordinaryong materyales, no? Ayon nga sa aking mga kamag-anak, dun sa parte nila Narcisa Rizal, kinukwento nila kung gaano kahirap yung labor, yung panganganak Ang ni Teodoro panganganak, Alonso. oo, kay Rizal, no? Kaya nagkaroon siya ng panatag na para pumunta sa Birhen ng Antipolo. Polo, oh. Kaya bata pa lang, dinadala na si Rizal doon, di ba? I think kasi maliit nga yung katawan niya. Oo, Tapos oo. nung pinanganak, malaking kanyang ulo.